Magandang araw po, magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan. Pag-usapan po natin ngayon ang tungkol po kay Apostol Pablo, kung bakit po siya ay naging apostol sa mga hintil, no? O sa atin. Kasi po ito ang karamihan issue ngayon na ibang pastor ay hindi po nila ito binibigyan pansin, si Apostol Pablo, no? Na si Apostol Pablo po ay siya lamang apostol para sa atin na nangangaral tungkol po sa ating kaligtasan, no? So manalangin po muna tayo mga kapatid. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong salita na nagbibigay linaw tungkol sa plano nyo sa Israel at sa mga hintil. Buksan niyo po aming isipan para maunawaan po namin kung bakit si Apostol Pablo ang iyong tinaraga bilang apostol sa mga hintil. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, thank you Lord. Ang issue po dito na minsan po na atin nakikita, no, sa mga ibang nagtuturo, si Apostol Pablo po ay hindi nila ito binibigyan ng pansin na talaga si Pablo ay isa po na apostol para lang sa atin ng mga hintil, para ipangaral niya ang kaligtasan. Ito po ang Gospel of Grace, no? Isang malagang tanong, no, sa Biblia na si Apostol Pablo, bakit po hindi po ito binibigyan pansin ng ibang mga preacher, no? Kasi nga po hindi nila naunawaan ang sulat ni Apostol Pablo kung bakit si Pablo ay napaka-importante para sa atin, no? So mga kapatid, tanungin natin ang Biblia at pag-aralan natin kung talaga po ba na si Apostol Pablo ay siya lamang ang naging apostol para sa atin, no? So si Kristo po ay may 12 apostol na, no, na itinalaga, no? Subalit sino po ito si Apostol Pablo? Bakit po nagdagdag si Kristo ng apostol? Ano po ang special kay Apostol Pablo? Bakit po siya dinagdag ni Kristo, no? So ang sagot dito ay napakahalaga, no? Kasi po ito ang susi para maintindihan natin ang dispensation of grace, no? So una-una po, si Pablo ay may special calling, no, or direct calling kay Kristo, no? So basahin natin po sa Acts chapter 9 verse 15, no? Medyo short lang ito, no? He is a chosen vessel unto me, no, to bear my name before the Gentiles, no? So chosen vessel siya ni Kristo, no, para dalhin ang pangalan niya sa mga hintil o sa atin, no? So meaning si Pablo ay personally na chosen by Christ, no? Siya ang special talaga na pinili ni Kristo, no, na i-assign sa mga hintil o sa atin. Hindi po siya self-appointed ng tao. Talagang si Kristo po ang nagpili sa kanya para sa mga hintil, no? So number 2, si Paul po ay may clear statement din, no? Siya mismo ang nagpayag, no, ng sarili niya, no? Sa Romans 11 verse 13, I am the apostle of the Gentiles, no? Napakaliwanag po, no, sa Romans 11:13 na si Pablo po ay apostol ng mga Gentiles. So meaning ito ay malinaw na deklarasyon talaga ni Apostol Pablo na siya po talaga ang ating apostol, no? So si Paul ay ang pinaka-opisyal na apostol sa mga Gentiles. Number 3,
Si Apostol Pablo po ay may different commission din sa 12, no? Hindi po siya kasama doon sa commission ng 12, no? Sa Galatians chapter 2 verse 7, no? The gospel of uncircumcision was committed unto me, no? Sabi to ni Apostol Pablo, no? The gospel of uncircumcision was committed unto me, no? And then as the gospel of the circumcision was unto Peter. So napakalinaw ito, no? Sa Galatians chapter 2 verse 7. Ito po ang verse na hindi po pinapansin ng ibang nagpipreach, no? Kasi po hindi po nila naunawaan itong maigi na itong dalawang apostol po ay may distinction, no? Magkaiba ang gospel na tinuturo nila. Meaning, dalawa ang assignment nila, no? Si Peter ay nagpipreach po sa Israel, no? Si Paul naman ay sa Gentiles. Kumupareho silang Hudyo, pero magkaiba po ang destinasyon nila, magkaiba ang gospel nila. Iisa lang din po ang tagapagligtas, si Kristo, pero magkaiba ang audience na ibinigay o ang kanilang destinasyon. Hindi po pareho. Maliwanag na maliwanag po ito ang Galatians 2 verse 7 na magkaiba ang kanilang mission, no? Hindi magkapareho, no? So, kung sino man po na naghalo-halo nito o sino man mga pastor na ginagawa nila ito na hindi daw pwede haluin ito, ang dalawang gospel na to, ano ba po ang pagkaintindi nila dito, no? Sa Galatians 2 verse 7, the gospel of uncircumcision was committed unto me. The gospel of circumcision was committed unto Peter. Napakaliwanag ito, no? So, ang ginagawa nila, hindi daw pwede ito hiwalayin. Kailangan daw isa, no? So, yan ang pagkaintindi nila ng ibang pastor, no? So, number 4, si Pablo po ay may revelation of mystery, no? So, sa Ephesians chapter 3 verse 2 to 3, the dispensation of grace revealed unto me. Napakalinaw din, no? Na ang dispensation of grace of God sa kanya lang talaga ay ibinigay. Meaning, kay Paul ibinigay talaga ang mystery gospel, grace doctrine, church revelation. Hindi ito revealed po sa 12 apostol. Sa kanya lang po ito dahil siya lang po ang chosen vessel talaga na pinili ni Kristo para sa atin, no? Kaya siya lang talaga ang binigyan ng grace gospel para sa mga intel at ipangaral ang kaligtasan. Hindi po si Apostol Peter, no? Number 5. Bakit kailangan ng new apostol, no? Dahil naman may 12 apostol, so bakit po may isa pang apostol? Kailangan pa uli ng bago, no? Ano ang purpose nito, no? Dahil ang Israel po ay tinanggihan si Kristo, no? Sa Acts 28 verse 28, salvation of God is sent unto the Gentiles, no? Napakalinaw, no? Salvation of God is sent. Sent dito, past tense na yun. Sent unto the Gentiles, no? Meaning, nag-shift ang programa ng Israel papunta sa Gentiles dahil po tinanggihan nila si Kristo na bilang hari ng Israel. So, ang kaligtasan, instead na mapunta sa Israel, napunta sa mga Hintil, no? Number 6, ano ang special role dito ni Apostol Pablo, no? Napakalaga ito. Si Paul may special role din dito, no? So, ang special role dito ni Pablo ay apostle of praise, teacher of the church, revealer of mystery, no? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 7, ang sabi niya dito, no? I am ordained a preacher, a teacher of the Gentiles, no? Napakaganda, no? So, meaning, siya lang talaga, no? Teacher
ordained, no? Preacher ordained, teacher of the Gentiles, no? Siya lang talaga ang apostol sa mga Gentiles. Number 7, importance sa atin ngayon, no? Ito po ay napakalaga din, no? Ang teaching ni Paul ay direct doctrine to the church today. Hindi po ito sa Israel, no? Kaya malaga ang Pauline epistle, grace doctrine, at saka ito ang pinaka number 1 na malaga, yung right division, no? Kasi po kapag hindi mo ginamitan din ng right division, hindi mo maunawaan ang 13 epistle ni Apostol Pablo, no? Si Paul ay apostol ng mga Gentiles, no? Bakit? May tanong, no? Si Paul ay apostol ng mga Gentiles, no? Kasi po personally chosen by Christ siya, given unique revelation, assigned to the Gentile mission, hindi sa mga Hudyo, revealed the mystery of grace, no? So mga kapatid, kung naunawaan nyo ito, ang revelation ni Apostol Paul, tanging siya lang po ang binigyan ng revelation by mystery of grace ni Jesus Christ, no? Si Paul po ay hindi replacement lamang, no? Siya ay special na apostol para sa mga hintil or sa dispensation of grace ngayon, no? Hindi po siya para sa mga Hudyo, kundi para lang po talaga sa atin na mga hintil, no? So thank you po. Sana po may naunawaan sa video ito, at tayo po ay patuloy po na mag-preach sa salita ng Diyos. Thank you Lord, and God bless.